Romans chapter 14, 1 through 12. Romans chapter 14, 1 through verse 12. Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. For one believeth that he may eat all things, another who is weak eateth herbs. Let not him that eat despise him that eat not, and let not him which eat not judge him that eateth, for God hath received him. Who art thou that judgest another man's servant to his own master? He standeth or falleth, yes, he shall be holden up, for God is able to make him stand. One man esteemeth one day above another, another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. He that regardeth the day regardeth it unto the Lord, and he that regardeth not the day to the Lord, he doth not regard it. He eateth to the Lord, for he giveth God thanks. And he that eat not to the Lord, he eat not, and giveth God thanks. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whither we live unto the Lord, and whither we die unto the Lord. Whither we live, therefore, or die, we are the Lord's. For to this end Christ both died and rose and revived, that he might be Lord both of the living, both of the dead and the living. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou yet at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of himself to God. Halang doon kag mahigugmao namon nga Amay, Dios nga magkagagahom, salamat gid sang imo kaayo sa tagsa namon kakinabuhi. Sa nagligad nga bug-os nga semana, ginhatagan nimo kami sang maayong alawas. Ang huna-huna may kaalam sa pagkilalang ikaw, ang tuburan sang tanan nga pagpakamaayo, pagpakamatarong. Hatag nimo sa kada isa ang higayon nga makapalapit sa sininga lugar, to encourage one another in the faith, to exhort one another, knowing that our lives on this earth is temporal, and in our journey we are looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God, our Savior Jesus Christ. Salamat gid Ginoo sa kada pamilya nga imo ginapakamaayo bisan pa sa sining panahon sang mga kalisdanan, ikaw Ginoo ang amon dalangpan. Ang mga kalantahon nagatudlo sa amon, nagasugid sa amon sang matahom nga lugar nga imo gintigana. Salamat man sa mga kalalakinan, mga kababaynhan, kag mga young people nagahalad sang matahom nga mga alambahanon sa pagpalig-on sa tagsaramon kakinabuhi, samtang kami
may higayon pa. May mga personal kami nga pagkinahanglan bag-o namon inihambal sa imo na ini na gintigana ang imo sabat kag salamat gi Ginoo kay ang imo balaan nga espiritu nagapuyo sa amon, nagahatag sa amon sa kada isa sa amon siyang kaalam sa pagkilala sang matahom nga pagsinalayo sa samtang ari kami sa sini nga kalibutan. Magapamalandong kami sa mensahe na hanungod sa kagawasan nga ginbaton sang kada isa. Salamat gid kay may ara kami higayon sa pagpalig-on. Ang mga trabaho nga ginhatag nimo palagyan ini agud masugata ang mga pagkinahanglan sa amon mga panimalay, pinansyal, sosyal, ang mga pagkinahanglan nga magapalambo sa amon pagkabuhi. Samtang nagasugata kami sa mga challenges, tadlaw-adlaw naman nga pagkinabuhi. Salamat man sa mga nagatudlo, salamat sa amon banwa, ikaw Ginoo ang nakaibalo sang tanan, sabi na gid sa amon nasod, allow nimo ini matabo agud to maintindihan namon ang kahimtangan sa kada isa samtang ari pa sa nga kalibutan. Sa nagaligad ang panahon, nagakalipay kami sa pagtulok sang isa ka bilidhon matahom gintigana nimo sa kada isa nga nagahatag sa kada isa sang dako nga kalipay sa tunga sa mga kalisdanan nga amon ginasugata. Ang imo church, ang Central Pulumulok Baptist Church, ikaw nakahibalo sini. Magatakop naman liwat ang bag-ong ang ining magaligad nga tuig, nagapreparar kami sa pagsugata sa mahinungdanon nga panahon. Kami magatingob sa paghalad sa pagpasalamat sa imo. Sa bugos nga tuig nga nagaligad, wala gid ikaw nagkulang sa pagpanomdom sa amon. Ikaw ang tuburan sa tanan nga pagpakamaayo. Kabangdanan nga kalipay gid namon Ginoo ang pagsandig, pagsalig sang tagsa namon kakaugalingon sa imo bilidon nga presensya. Amay salamat gid sa mga kauturan nga ari karon nga aga. May mga kauturan kami nga hindi nakaupod, nakahibalo ikaw sa ila kahimtang. Din man sila sa sini nga oras, magapamalandong sila kaupod namon, nagasimba sa imo sa espiritu kag sa kamatuoran. Ang ila kahimtangan nagatudlo man sa amon Ginoo nga may pagiliosa, may kalipay ang isa kag isa sa pagtalupangod, subong isa kalawas. Ikaw ang amon Dios, ikaw ang amon Ginoo, inasimba. Makahalad kami sa pagpasalamat sa imo sa tanan nga lugar, anuman nga oras, mapasidunggan namon ikaw. May mga kauturan kami nga nagasugata sa physical illness, kabangdanan di namon sila kaupod. Ang imo bilidhon nga kamot, magpakamaayo, tungod sa imo kaluoy, kabay ikaw maghatag sila sa duga nga kusog, kag abot nila sa sulod nga panahon, mangin kaupod namon sila. Amay salamat gad sining adlaw. Didiin kami, gindala nimo magatipon, tagsa namon kakaugalingon, gahalad sang amon pagsimba, pagpasalamat sa imo. Ang dungog kag himaya, amon Ginoo ginabalik sa imo. Kung ano man ang amon personal nga pagkinahanglan, ginalauman namon nga ikaw magasugata sini. Magasabat sang tagsa namon ka mga pagkinahanglan, sugata Ginoo ang katahom sang kinabuhi sa tunga sining amon mga pagsinalayo sining nga panahon. Ang amon pamilya, amon kabataan, ila pag-eskwela ginahalad namon sa imo samtang may higayon pa kami. Ang kalipay gid namon nga makapamalandong sang imo mensahe, imo itudlo sa amon Ginoo karon nga aga, kag sa umabot nga panahon sa amon kabuhi, ang kamatuoran that we need to apply the righteousness that you demanded as a believer. Mag-abot ang panahon sa imo presensya kami tanan, kada isa sa amon magahatag sa husay. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, Amen.
Good morning sa tanan. Na-empty man ang front. Siguro balhinon naton dito ang pulpit sa likod para dito na ba mag-atubang. God be praised for the wonderful opportunity to gather together again this morning. Naibaluan gid sa Ginoo ang aton tag sa kakaugalingon. Wa sang matago sa iya. Ang iya pulong gamhanan. Pero may ginaton ini gina-review. The message of God's Word is alive and powerful. Sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, of the joints and marrow, critics of our thoughts and intention, the intent of our spiritual heart. Everything lay bare before God, no one can hide from Him. We are here this morning to offer ourselves our thanksgiving and to worship Him in spirit and in truth. Sa aton Sunday School, nagakalipay gid ako nga ma-review ini nga mga pagtulunan sa inyo o sa aton nga wala nakaabot kay na may ara pa dira guide. Samtang kita mag-study, may ara siya acronym nga ginprepara. Salamat. Thank you Pastor Clark for that acronym. As we study, we have to accumulation of information that requires time. Kung ano ang information nga aton ginakinahanglan mahibaluan, nagakinahanglan ini sang panahon kag amoy na ang kabangdanan nga kita mag-study. Sa subong mag-study kita kung anong information ang aton gusto mabatian. Ang Ginoo who is omniscient, who is omnipresent, omnipotent, naibaluan niya na initanan, kung ano man ang informasyon nga kinahanglan sa kada isa, magadulong ini sa iya, individual nga pagtubo, individual nga pagkilala sa iya hulam nga kinabuhi. Ano ang informasyon nga aton nadawat karon? Sa aton paggobyerno, sa aton society, sa pulong niya, dumdumon gid naton nga ang Dios maga-execute sang iya hustisya agud to makita ang iya standard sang pagkamatarong. Ang righteousness sa Dios kay siya righteous, nagakinahanglan ini mahatagan sang husay. Hindi man ini makita ang husay niya kung wala sang hustisya. Sa aton banwa, nagasinggit ang mga tao, hustisya, hustisya, justice for everyone. Today is a day wherein the Filipino people is celebrating that time when martial law was declared about several years ago. So, September 21. Karon ang balita ko, ang informasyon nga, kung gusto ka mo magkaon sang litson nga baka, kadto ka mo sa Davao. Kay kung tuod, naglitson sila sang 100 ka baka para ipakaon. Sa Manila, nagatipon ang mga tao. Hindi mo maintindihan. Ang pagtipon sang kada isa, tungod kay nagapangayo sila sang hustisya. Nahibaluan naton nga we are living in this corrupt world. Ang corruption nagaupod sa kinabuhi sang tawo. Mag-aabot ang panahon nga because of corruption, this corruptible body will be
change into incorruption. Kag kung mag-abot na ina nga panahon, why na sang corruption. Amo ini ang ginahandom sang kada isa. Nagtudlo si Pablo, nagpamalandong kita sa nagligad nga mga panahon regarding the day that has come. Dumduman ninyo sa last Sunday, the night is far spent. Naghambal ini sang gabi kadulom sang kinabuhi sang tawo, halin sang si Adan nagrebelde sa Dios, kag nabulag siya spiritual sa Dios. Halin sa to nga panahon ang sala nagsulod sa kabuhi sang tanan nga katawhan. Nagtapik ang sala sa tanan nga katawhan. Kag samtang ina nagadalagan ang panahon, naghambal ina sang kadulom sang kabuhi sang tao. Kag naghambal si Paul, the night has far spent. Na gasto na ina, pinanakalibo hasta sa aton panahon. Personally, nagasto ko na ang panahon sa sulod sang 78 years. Mag-79 na sa sunod nga tuig. May mga programa sila da sa cooperative nga. Dapat mag-abot ka pagit sa 80 years old kay may ara ihatag nga. Kwarta-kwarta lang gali ang kinabuhi isang tao. Kay mabaton daw. Sige, kay way mo na sa akong pangalan. Balhin anay sa imo pangalan. Kaya gutom. Kwarta-kwarta lang ang panginabuhi. Pagkatapos ang 80 years, may mabaton. But ini nga kinabuhi naton sa sini nga kalibutan, umalagi lang. May kwarta man kag sa wala, ang Dios nakahibalo, ang tawo may ara gid kaluyahon. Why gid kita sing ipahambog? Nag-istoryanay kami kay ano bang ako ni pahambog? May ara mga tumuluo nga luya. May ara nga mga tumuluo nga kusgan. May ara, gahambal ini sang mga believers. Balik taanay sang pagtulunan sang kung paano ang isa ka tawo nakaangkon relasyon sa Dios. Positionally, pagka nagtuo ang tao sa ginhimo ni Ginoong Hesus dito sa ibabaw sa cross, napatay siya, agud bayran ang sala, ginlubong na banhaw, nagapahayag nga may ara paglaom sang kinabuhi. Pagtuo siya nga tao, maayong balita, silyuhan sa sang balaan nga espiritu, kag ina nga balaan nga espiritu magpuyo sa iya, both halin sina hasta forever, hindi na maghalindra sa iya. Amo nang paglaom, kasiguruhan sang kaluwasan, nga ginakinahanglan sang tao, ginatawag ina nga positional salvation. Justified by God, ang isa ka tawo nga nagtuo sa ginhimo ni Jesus Christ. And nabato na sang kada isa. As Paul is teaching the believer, dumduman nato sa nagliga, there is now therefore no more condemnation to them that are in Christ Jesus. Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. Why sang gutom, why sa mga principalities, why sa mga persecution, nothing can separate us. It is because ang relasyon, posisyon naton sa Ginoo permanente. However, as we grow, may ara kita sang ikaduha nga stage sang pagkilala sang salvation, naghahambal ini siya sang experiential moment that we will have sa aton kinabuhi subong. Hindi ni siya uniform. The experiential salvation that we have, we can move freely, makahulag kita sang hilway, pagpahayag sang pagmando sang balaan nga espiritu sa tubangan sang Dios, ginakilala, ginahandom kita nga magkabuhi experientially. Ang gahom sang sala hindi magpangibabaw. Pero ari pa mangguta sa duta, ang gahom sang sala nagaaway. Ang away diri sa sulod, siling ni Pablo diri sa sulod nakon may ara nagaaway. Ang the law of God and the law of sin. Kung sino ang akong dampihan, amo ang magdaog. Naghambal ini siya sa isa ka believer, sa tunga sang isa ka bugno. May ara kita ginakilala ng hampang nga game nga tag of war. Ibutang ang isa sa tunga,
butungon di sa piyak, kag dira sa piyak kung sino gani ang magdaog, amo ang kampihan niya diri sa daog, ang diri sa piyak amo magdaog, kung diri man sa piyak, kung sino iya kampihan magdaog. Samtang ari kita sa sininga kalibutan, away sa sunod naton, sino ang aton kampihan? Ang balang espiritu naghambal sa kada isa nga ang siling ni Pablo, salamat sa grasya sang Dios ang iya kasuguan nagatudlo sa akon sa pagkabuhi sang espirituhanon nga pagkabuhi. Ako may kadalagan tungod sang kasuguan sang Ginoo sa akon. Sa naghambal si Paul sini, maluya o kusgan ang isa katumulo way siya sang higayon nga mag-judge siya sa iya isig katawo. Kung kaisa daw kita pa ang barkada sang Dios siya nakasala. Dali lang ta maglantaw kung sino tong may sayop. Ang ginhambal diri ni Paul, nasaypan man siya, luya man siya, ginbaton siya sang Ginoo. Okay? Kung may sayop siya, ginabaton siya sang Ginoo, kaya nga anak na siya sa Ginoo. Kung magkilala man siya nga may ara sang higayon nga ang Ginoo magpalig-on sa iya. So our bottom line sa atong pagkinabuhi subong, the day has come for us to stand for the Lord. Why kita si iban pala pagkantuan? Because God is able to make every believer stand before Him. Kaya nga, samtang ari kita sa sininga duta, madamo kita sa encounter ng mga challenges. Physical challenges, financial challenges, nagkagubot ang nasod because of financial mga challenges. Looking forward, salamat man sa tong kanta sang mga men kaina, mansion over the hilltop. Ang kanta nga, if we will go to the place where we will never grow old. Salamat man sa mga women na nagakanta. Ini mga kanantahon kung imong hatagan gid sang mensahe, nagatudlo ini that God is able to help every believer to stand for Him. Ang Diyos lang makahibalo nga makatindog kita sa anuman. Makastand ang isa ka believer when we have the information, the knowledge about our Lord Jesus Christ. You know why? Sa Romans chapter 12, mag-aabot ang panahon. Kag ina nga panahon, in the judgment seat of Jesus Christ, ginhambal niya nga sa Bema seat, each one of us will give account. Kada isa mag-atubang sa Ginoo. Nag-abot kita din sa kalibutan, isa man lang, wala man tawa upod. Ako nag-abot, ikaw nag-abot. Each one of us. Nag-abot diri, maghalin kita diri, isa man, way man sang luwas lang kung may tsunami kag tanan mapatay physically. But individually, we will be at the judgment seat of Christ. Sa ara na kita dito, kung ano ang aton natunan, sa nagligad, nagtuon kita nga, samtang nagasugata ang tao sa mga challenges, we have to put on the armor of light, the armor of life, holding forth the word of life. Nagtuon kita sa nagligad nga, ang aton kabuhi individually, hindi naton ini malikawan, nagapakigbisog kita sa sininga kalibutan. Kag ang aton personal nga pagpakigbisog nagatudlo sa aton to put on the whole armor. Halin sa ulo, pakadto sa tiil, kumpleto ang isa ka believer sa sininga panahon, sa aton panahon subong. Halin sa una hasta subong nagapabili nina nga kamatuoran. Ang paglakat, dala ang maayong balita, the gospel of peace. Karon nga adlaw, ang singgit nila may rally regarding the tawag na peace rally. Nabatian ninyo na ang peace rally. Kung ano inang hambal sang peace. Ang pulong abi nga peace, hindi lang inahambal sinang peace gani nga
naghimo siya sa nagsulod siya sa sulod sang bato nga dako nga may buho, kag dito siya nagpanago nga sa panahon sang bagyo hindi siya kahibalo kung ano, wala siya nagakahadlok sang bagyo kay ara sa sulod sang dako nga bato. Safety siya, may ara siya, peace. Pagpahayag nga may kalinong siya. Pero ang kalinong abi nagahambal ina sang pagpasag uli. Ang nag-aaway, kung may ara na siya peace, may ara na reconciliation. Kag ina nga reconciliation, gintigana ina sang Ginoo sa kada tao. Kung may ara subong, rally for peace, ang handom lang gid nga maangkon nila mo ang pagbalik ka Ginoo. One by one, kay kada isa mag-atubang man sa Ginoo pag-abot sang panahon. After the rapture, the day of the rapture, mag-start ang judgment seat ni Jesus Christ. There will be rewarding. Sa sinang rewarding, ang kada isa magabaton siya sa iya reward. Sa tubangan ni Ginoong Hesus, each one will give account for what we have done while we are still on this planet Earth. Kung ano ang aton natunan, amo na magahatag sa aton sang reward during the time of rewarding. The judgment seat of Jesus Christ. Kada isa makatubang dito. Kag amo na ginhambal diri ni Paul sa Romans chapter 14 verse 12. Each one of us will give account to him. Kung ang tao relihiyoso siya kaayo sa iya panglantaw, sa iya kinabuhi subong, pag-abot sang panahon dito sa judgment seat ni Jesus Christ, maghatag siya sang husay. Pero may isa ka malisod nga kahimtangan nga judgment for all unbelievers. Kag ano ining judgment sa unbelievers? Ginatawag ini sa Bible nga white throne judgment. Sa white throne judgment, ang tanan nga unbeliever magatubang sa maputi nga trono ara ila ngalan sa libro sang binuhatan. Abrihan ang ngalan, ang libro sa ngalan sang binuhatan nila ara dito. Pag abrihan naman ang ngalan o libro sa kinabuhi na dula, why sila ngalan? Sa white throne judgment, ang why ngalan itagbong sa lake of fire. Ang pamangkot nga wala ilang ngalan dito. San o nasulat ang ngalan sang tawo? Sa libro sang kinabuhi. Ang ima nagasiling, pagtuon mo kay Ginoong Hesus, isulat ang ngalan nimo sa libro sang kinabuhi. Huna-huna na sang tao. Ang Bible naghambal, ara pa siya sa tila, sa tiyan sang iya nanay, naibaluan na sang Dios ang iya kaugalingon. Even sa iya pang taguangkan, sang iya iloy, ibaluan na siya sang Ginoo. Nahibaluan na sa Ginoo ang pangalan sang tanan nga tao ara na sa libro sang kinabuhi. O galing lang, tungod si Satanas, gusto niya i-destroy, i-deceive ang tao, ang mga tao nga iya na-deceive, hindi magkilala sang iya pagkamadinalagon sa iya journey sa kinabuhi, ang iya kinabuhi irison. Pastor, irison gali ang ngalan sa tao. Ara na dito, irison kay nga wala sila nagdaog. Ang nagdaog suksukan sang maputi. Revelation chapter 3 verse 5. Ang wala nagdaog irison, I will not blot their name, siling sang pulong sang Ginoo. Kay nairis, hindi na makita sa libro sang kinabuhi. Kay hindi na siya makita sa libro sang kinabuhi, will be thrown into the lake of fire, prepared for Satan and his demons and his angels. Ang tao subong, pwerte na kadamo sa kalibutan, pwerte na daw matingala ka, huna-hunaon lang nga, ang mga tao nagagubot. Anywhere in the world, gubot. Sa Middle East, sa Europe, sa Amerika, South America, sa Pilipinas, gubot ang tao. Pero tinakadamo, tungod kay si Satanas gusto niya gubot. Paghambal ni Ginoong Hesus sa John chapter 10 verse 10, ako nagkadto diri
sa paghatag sa kinabuhi. Kinabuhi nga madagayaon gayod. I have come that you might have life and might have it more abundantly. The thief, ang magnanakaw, the thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. Why handog si Satanas nga iban kundi i-destroy ang humanity. Kag agud to siling sa Dios ang Dios wala hustisya, pero may hustisya ang Ginoo. Sa iya hustisya ginpakita ang matahom nga relasyon na baton sang isa ka tawo sang nagtuo siya sa ginhimo na Ginoong Hesus. Ang hustisya nagsiling si Hesus nga way sala nahimo nga sad-an agud tong ang bisan sino nga magtuo sa iya makaangkon sang pagkamatarong sang Dios. Way sang dugang, way sang sobra. Ang pagkamatarong sang tao, just like filthy rags before God. The only righteousness that can satisfy the righteousness that God demands is the righteousness in Jesus Christ. Siya nga way sala dito sa cross, nahimo siya nga sad-an. Ginbayran niya ang sala sa tanan nga katawhan. Because of this, dumdumon sang kada isa. Sa mga believers, gambal dre si Paul sa mga taga-Roman, mga believers ni siya. Maluya, pupusgan, God is able to make the believer stand. Why? There will come a time that we will give account to God individually. Kuhaon ang judgmentalism, just thank God that we have Jesus Christ who allows us to move forward. Halindri sa Romans chapter 12, pakadto sa sunod ng mga chapter, nagahambal inisang Christian living sa aton panahon subong. Damo ta mga challenges nga gina-encounter. Just be reminded, we will be at the judgment seat of Jesus Christ. Sooner or later, we will be at the judgment seat of Jesus Christ. As believers, hindi ta sini makalikaw. Ang iban nga pagtulunan nagatudlo nga hulaton pa kay naghambal abi sa Hebrews chapter 11 verse 27, it is appointed unto man once to die and after that the judgment. Butang na sila una-una tanan nga mapatay ang tao pagkatapos ni hukman. Why sila kay balo nga sa tong white throne judgment why nakaluwasan dito. Nadumduman ninyo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2, hindi pagsayanga ang grasya sang Dios. Tungod kay naghibalo siya, nagsiling siya nga sa oras sa adlaw sang kaluwasan gintabangan ko kamo tan-awa karon ang adlaw sang kaluwasan, karon ang kaluwasan samtang buhi pa ang tao. Ang reliyon hulaton niya pa nga mapatay siya kag mabaton niya ang kaluwasan. Dire sa pulong sang Ginoo nagasiling, there is now therefore no condemnation to them that are in Christ Jesus. When we are at the judgment seat of Jesus Christ to give account for what we have done. So therefore, pagsiling ni Paul sa mga taga Philippians na for to me to live is Christ and to die is gain. Galigad ang panahon. Wala man ta kabalo kung ano ang sitwasyon sa aton paggoberno. There will come a time when Christ will reign. And that is the day considered as the day of Christ for that whole 1,000 years. Wala na sang corruption. Kung may corruption man subong, gagubot sila sa Kongres, sa Senado, sa aton panggoberno. Ano ang response niya sa mga believers? Ano ang aton response sa sininga kahimtangan? Sa tunga sining mga pagtilaw? Well, magsunod bala kita para sa Indonesia, gubot sila. Sanhipal, ginsunog nila ang palasyo, ginsunog nila ang ila lugar sa Kongreso. Di fact nga ang asawa sa isa ka Prime Minister siling sa YouTube, na intra pa dito na sunog. Ara sila subong sa martial law. Pwerte sa ila kagubot. Diri sa Pilipinas, sa aton sa pulumulok, we have all the freedom to offer our thanksgiving to the Lord. Thank you, Lord, for the grace of life you have provided us.
With all the challenges nag-abot sa palibot, ang aton kahimtang subong, nagatulog kita sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Ano ang aton ginapangabudlayan ni subong? Sabagay, salamat nga may handom pa kita nga magpatindog balay, maghabala ka sa lakyan, mahandom lang na, way man sa malain sina, kay ara kita sa sininga kalibutan. Alaw ini sa Ginoong matabo sa aton, agud to, madumduman naton siya nga siya ang provider. Matuman, ma-experiensyahan sang kada isa, hindi lang sa kanta diri sa ibabaw, sang mga women's, drinking of the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied, drinking of the springs of living water. Pero kung kaisa daway nato na batyagan ba nga ang tuburan sa kinabuhi si Ginoong Hesus. Na-mention na nato sa nagligad. Si Jesus, sang ari sa saduta, gingutom siya. Isa ka paradox. Gingutom siya, pero siya ang tinapay, buhi nga tinapay. Ginuhaw siya, pero siya ang tuburan sang kinabuhi. Ara siya ang this paradox speaks about something nga in reality ang tao magkilala why sa sang pagkatuan nga iban, Ginoo. So, sa Romans chapter 14, hindi kita mag-judgmental sa aton isig katao. Kung may failure man kita, Ginoo gabaton gyapon sa aton. Ang kinahanglan lang kabalo kamo kung ano, individually we have to offer ourselves to Him. Lord, salamat sang imo pulong. Kung magsiling ako nga way ako sang sala, gindayaan ko ang akon kaugalingon. Kung magsiling kamo nga way kamo sang sala, gindayaan ninyo ang inyo kaugalingon. Pero isugid sa iya ang sala. And He is faithful and just to forgive us and to cleanse from all unrighteousness. Sa daan nga tugon, nagahambal sa as far as from the east to the west, I will remember your sins no more. That is how God considered the believer sa position niya. Why? Sa subong may ara pa kita sining moment by moment cleansing, sanctification, experiential life, experiential salvation, but one moment in time, at the judgment seat of Jesus Christ, that ultimate salvation, ginalauman sang kada isa, when we at the judgment seat of Christ, individually. And be reminded of this, paghambal sang Ginoo, na permanente ang pangalan niya sa libro sang kinabuhi. Huhaon ang duha-duha. Pero kung maghimo sang sala, ginahigugma sang Dios, sang amay ang iyang anak nga nagahimo sang sala. Ginahimo, ginadisiplina niya. Ang disiplina niya nagahatag sa iya sang challenge nga makilala ang Ginoo. May kalisdanan man, in happiness, in sorrow, the justice of God always reminds us nga ara siya, why siya nagkulang. Nagkulang bang Ginoo sa aton? As a church, nagkulang bala ang Ginoo sa aton kahimtang? Well, siling sang Ginoo, siling sang pulong niya. Romans chapter 14, halin sa verse 10 pakadto sa 12, and we will close on this particular verse. Why dost thou judge thy brother, or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow,
to me, and every tongue confess that God, confess to God. So then, every one of us shall give account of himself to God. Every one of us shall give account before God. Sa sininga kahimtangan, as we move forward, we are reminded about the righteous living of the believer. Mga kauturan, sang nagatudlo sini si Pablo, ginapahayag niya man sa aton panahon subong. Gusto kita sang blessing, ya hustisya aton igakabuhi. Ang ya hustisya magsiling, when there is righteousness, His justice is free to bless. When there is no righteousness, ang ya hustisya magsiling, why blessing? Ang righteousness nga ginademand niya, ang kinabuhi ni Kristo sa aton kinabuhi. Looking forward, sa aton tagsa ka pagsinalayo, matahom may mensindihan naton ang aton paginoberno man subong, Pilipinas. Martial subong, way takabalo karon nga gabi, kung ano ang matabo, pero tanan nga religious groups, nag-upod na. Oh. Anong dalagko nga relihiyon sa Pilipinas? Nag-upod na. Kada isa dito, tanan nga relihiyon. Pero ang Ginoo, nakaibalo sa aton, mano-mano. Kada isa. Each one of us, may ara higayon sa baton siya pagpagkamaayo. Taliwala sang tanan nga mga kalisdanan. Basa naton sa nagligad, nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. So, let's look forward. Maglakat naman ang panahon. Sunod nga bulan, October na, December, tapos na ang 2025. Ano aton kinapaabot? Mangkuton ta aton ko galingon, ano bala aton kinapaabot? Para sa mga may edad ko subong, realidad ni siya, siling sa YouTube, physical death starts from the legs. Starts from the legs. Physical death starts from the legs. Pag binhod na gani sang tiil, kag banyusan sang effervescent oil, siling ko ba, start from the legs na ni. Hadlok man tama, madula ginawa, pero why kita choice? Ginaremind lang ako, ikaw, kada isa sa aton, kung mag-abot man ang physical nga kamatayon, we will at that moment be at the judgment seat of Jesus Christ. That is what God's word tells everyone. We as believers will be at the judgment seat of Jesus Christ. Bima. Luyag ko siling ni Paul, I don't want you to be ignorant, brethren, concerning those who are dead, those who asleep, ang wala sang paglaom. Di ko gusto nga parehas kamo sang wala sang paglaom. 1 Thessalonians chapter 4, halin sa verse 11, pakadto the following verses. Sanglit nagato kita nga si Jesus napatay, kag ginlubong, kag nabanhaw, sa amuman nga kabangdanan ang namatay na, o natulog, namatay. Pagabanhawon sing una, kag pagtunog sang tumpita, kita nga mga buhi, pagasab niton, magasugata sa Ginoo sa Ginoo dito sa panganod. Movement halindre sa duta pakadto sa panganod. Pag-abot ina ni Ginoong Hesus para sa mga believers. Ang pag-abot niya together with the believers, magapanaog siya halin sa langit pakadto sa duta, upod na ang mga believers. Ang una-una bisang mga nagatuon sa scripture,
nga ang pag-abot ni Ginoong Hesus one time amula na ba madulan tanan mauntat na, but the coming of Christ for the church called the rapture, the moment magtunog ang trumpeta, ang makabati lang sang trumpeta ang mga believers, this corruptible body will be changed into incorruption. Kung mailisan ining corruptible body into incorruption, why nasang gahom ang sala, kag why nagahom ang kamatayon. Kung pilaman kita katuig diri sa duta nga nagakabuhi, 60, 70, 80, kung ligon pa 90, palulo na kon 105. This cannot be compared to eternity nga gintigana sang pulong sang Ginoo sa kada tumulo. Yet, kung isa, pastor nga daw, hambal ni mo permi daw, kamatayon. The sweetest part of living is dying in the Lord, whether we like it or not. Nauna naman ito aton mga lolo. Ako lolo naman, sunod. Sino pagid sunod? Mangkutod, sino gusto mapatay? Hindi pa ko gusto mapatay. Pero the sweetest part of living is to be with the Lord and receiving a reward for all eternity. The life that we spent on this planet Earth cannot be compared to eternity. When men sing that song, I've got a mansion just over the hilltop in that great land where we will never grow old. Edad naton 33 years old lang permanente. Oh, wapo lang permanente. That is the place where the Bible speaks to us when we will be at the judgment seat of Jesus Christ. Ang iban ginahadlok ang mga tao, oy, kasala ka, hindi ka na palangit. Di ikaw kay way kasala, palangit ka. Hindi, pagyapon kay way pang kukabalo kung saan ko mapatay. Sa mga believers, whether we like it or not, we will be at the judgment seat of Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Okay? Kaya nagakabuhi kita siling sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sa pagtuo, magakabuhi man kita sa pagtuo, kag kun ini nga lawas magauntat na. Absent from the body, present with the Lord. Ini nga body, mabalik ini sa yabok, ilisan ini sang hindi manunot nga lawas sa presensya sang Ginoo. Why? We will all appear before the judgment seat of Christ to give account for what we have done while we are still alive, while we are still on this planet Earth, while we are still together with the church. Therefore, my beloved brethren, ang pag-judge sa aton kaugalingon importante. Hukman mo imo kaugalingon. Paano? Silig ka nga way ka naluwas. Ate, way ka naluwas hukman mo na imo kaugalingon. Hukmi ang imo kaugalingon. Thank be to God. Naluwas na ako. Paano? Kaya nagtuo sa ginhimo ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross. Ano sunod? Magatubo ako sa Kristohanon nga kabuhi. Kaya nga man, may ara gin reward nga gintigana sa akon. Ang pulong sa Ginoo, each one of us will be at the judgment seat of Christ. Ang aton pamilya, kilala ta sila, yes. Pero kung wala sila dito, hindi mo na makita. Kaya, paano mo makita kung wala siya dito? Religyoso siya, yes. Pero ang reliyon abi, tudlo, himo ka lang mayo. Amigo ko nga pastor, himo ka lang mayo. Ano nga mayo ang akon mahimo nga batunon sa hindi ka maghimo sa sala. Paano nga sala ang hindi himoon? Nakasubo ka lang, nakasala ka na. Nagsilos ka lang, nakasala ka na. O nagsugal ka, nakasala, parehas lang na nga nakasala. Ari pa ta sa duta, ang Ginoo naghatag sa aton sang oportunidad nga magamit niya. Yes, we will all be at the judgment seat of Jesus Christ. Looking forward to that hope. Nga ginawali naton ini, kay base limtantang nga magatubang kita dito.
Abi naton ang atubangon naton dito ang kung sinong leader sa isa ka sikta, atubangon naton si Ginoong Hesus. Way sing iban. Sa pag-atubag naton sa iya, that blessed hope will reward us. 1 Corinthians chapter 3 verse 11, permi giniginatudlo sa aton Sunday school, ang pundasyon, ang pagtulunan ginhambal sa mga apostoles. Ano ang pagtulunan ginhambal sa apostoles? Si Jesus, pinaka-importante nga mensahe. Jesus Christ died for our sins according to the scripture. Very important message. Napatay, ginlubong, nabanhaw, nagpakita siya kay Pedro, nagpakita siya sa more than 500 brethren at one time, nagpakita si Ginoong Hesus pagpakita nga may ara paglaom sang kinabuhi. The message of first importance. Nagtuo ka mo siling ni Pablo, you were saved. Ang rendisyon sa bagong translation, daw nag-question pa ko gamay. Kay sa original, naluwas, you were saved. Tapos na. Pero sa translation, maluwas pag okay lang, basta may ara kaluwasan. Importante na intindihan natin ang kaluwasan dira kay Ginoong Hesus. Hasta subong iban hindi makaintindi kung ano ang pinaka-importante nga mensahe sa kaluwasan. Gamiton pa ang tao, sunod ka mo sa amon, upod ka mo sa amon, kay kung hindi ka mo upod, hindi ka mo maluwas. Pagdating ng araw ng paghukom, sila na ang nag-judge. Judge not, and you will not be judged. Ang isa ka tao, may konsensya sa pagkilala si Jesus na matay para mayroon sila. Pagkilala siya na, He, Jesus Christ, who knew no sin, became sin on our behalf. So that we will become the righteousness of God. Matahom ang righteousness pagkamatarong sang Diyos. Halin kay Ginoong Hesus nagtapik sa isa katumulo, kag pagtapik niya sina, way na siya nagalahog-lahog. Ang kamaturan nagapabilin, may ara siya kaluwasan. And this ultimate salvation is to be free from the presence of sin. Why na dito sang gahom sang sala, kagahom sang kamatayon. The book of Romans speaks about righteousness and justice of God. Ang pagkamatarong, standard sang Diyos, nagakinanglan sa pagkamatarong. Ang hustisya lang magsiling ang may ara pagkamatarong. Kagkun ang hustisya niya magsiling ang pagkamatarong tungod lang sa ginhimo na Ginoong Hesus nga nagsinggit siya, nabayran na. Paid in full. Ang sala lang hindi mabayran ni Ginoong Hesus amo ang blasphemy. And blasphemy means rejection. Inhatag ang grasya kung i-reject nimo ina ang isa nga nag-reject, nag-blaspheme. Hilway man, libre man way man ibayad. Iban gusto nila bayaran ang ila kaluwasan. Hindi na nagrasya. Bayaran niya na mo. Ang nagbayad, si Jesus Christ. He is able to make every believer to stand. He will receive batono niya ang kada isa as kung ano man ang status. Mature siya, immature siya, weak siya, strong siya. Tubangan sa Ginoo ginabato niya ina. Kaya nga man, ang hustisya nagsiling, iya ginhimo, pinagi kay Ginoong Hesus. And God is able to make every believer stand. For we will all appear before Him to give account individually. So, regardless of a deacon, pastor, lay leaders, ordinary, bago niya iniginhambal nga judgment seat diri sa Romans chapter 14, ginhambal niya sa Romans chapter 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your individual self to God, your reasonable way of worship.
Hatagan niya sa mga teacher, pastor, evangelist, nag-exhort for the pagpalingon sa church. So, again, let's be thankful. Exhort one another, bear one another's burden, forgive one another. Ang matahong pag-itinang Ephesians chapter 4 verse 32, forgiving one another as God in Christ has forgiven you. Because of this, we can move forward and grow for the Lord. Amay nga may gugmaon, nagapasalamat gid kami sa padayon nga paglaygay nimo sa kada isa sa amon sa pagkabuhi nga ang imo balaan nga presensya magatudlo sa amon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. The righteousness that you demand is through living a life, a Christian life. Ang bunga sini nagatudlo sa amon may pagpalig-on, may pagpasensya, ang imong paghigugma nagapadayon. Kada isa sa amon mangin kahalamutan sa imong presensya, sa imong balaan nga tubangan. As we look forward for that blessed hope, in your presence, dako nga paglaom, individually we will be giving account of ourselves before you. Ari ang imo church, kabay pa ikaw magpagkamay sa kada isa sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.